guys, ito na nga ha. Kung bago ka pa lang sa Imi vlog ko, huwag mo makalimutan mag-like, share, and subscribe. Para naman, masaya ka, masaya ako, masaya tayong lahat. Ganun lang yun. Badi-badi lang tayo. Balance na. 6, 7, ganyan. Joke-joke lang yun, guys. Kung ayaw mo naman, di wag mo joke. Lalong joke. Lalong wag. Kalma-kalma lang, guys. At ito sa atin naman magpapasaya lang naman tayo ng tao. Bakit naman tayo maglungkot-lungkutan sa buhay, no? Kung maglungkot-lungkutan, katalo ka. Ganun lang, guys. Kalma, relax lang. So, ngayon, papunta naman tayo sa mga tips, no? Pero, yung sinabi ko, huwag mo nang kalimutan. Number 1 mo muna pag-like, share, and subscribe. Ano ba? Para masureball ka. Eto, guys. Ito ang unang mga tips sa mga naranasan ko sa Kenya. Ready na ba kayo? Kung hindi pa kayo ready, kung hindi pa kayo nakapag-almusal, kumain muna kayo kasi madaldal pa naman ako. Alam mo naman ako guys, marites kasi ako sa amin. Pero hindi naman yung marites na yung mga negatibong pag-uusapan. Akin lang yung kung saan ka masaya, susuportahan kita. Ganun. Ayun na nga guys, kung ikay nagbabalak na pumunta ng Kenya, make it twice. Make it twice. Okay ba yun? Make it twice. Oh my God, ang anak ni Janice. Make it twice. Wise ba? Kailangan maging wise ka. Kasi ganito lang man yun, guys. Mga seasonal kasi, guys. Iba yung kalakaran ng nandito sa Kenya. Kapag low season ka, kunti lang turista. Pagkatapos ang mga hayop, hindi mo sila gaano makita kasi ang damo ba taas. So mag-hide and seek mo na kayo doon. Saan mo sila makita? Kasi nga, kailangan sumakay ka nga na Land Cruiser. Hindi yung mga maliliit na sasakyan. Baka, main ka, delikado tayo. So, ang mga damo, matataas, magtago sila kasi siyempre mainit. So, mahirapan ka maghanap. So, yan ang kapag low season, no? Pagkatapos, siyempre, kunti rang turista. So, makabuelo ka ba? Wala kang kakumpetensya. Pero, hindi mo naman talaga makita lahat. Kasi, depende naman kasi yung guys. Kung ano bibigay sa'yo ni Lord, tanggapin mo. Kasi hindi naman bibigay lahat. Maliwala ka sa akin, hindi talaga binibigay lahat. So, pag high season naman, ayun na yun. Mapamahal ka kasi may kakumpetensya ka Marami mga turista dyan. Siyempre, that time na mga migration, guys, ang lahat ng mga hayop makikita mo na. Tapos makita mo yung, alam yung ilog, yung sapa na habang tumatawid. Imagination na lang yun sa akin, guys, kasi hindi ko kasi on the spot na nakita. No? Kasi nga, low season nga kami nagpunta. Yung yung kay Noah, yung tinawag yung lahat ng mga hayop pagkatapos sinakay sa arka. Parang yun, imagine ko na sana yun ang makikita ko. Pero hindi pala. Sumunod na lang muna ako sa TV, no? Kasi hindi nga, during season na yan, hindi kami nagkapunta kasi wala nga kaming alam. So, ay kailangan pala yun high season nga makita mo, trupa-trupa sila tumatawid sa ilog, guys. Ang laki ng ilog. Tapos, klase-klaseng hayop. Parang doon pa lang ba, sabi mo talaga nga, Lord, ganito na ba ang katapusan ng mundo? Joke. Bakit ang mga hayop nagsama-sama na sila, no? Yan ang pinaka-unique, guys, pag makita mo na magsama-sama yung mga hayop. So, yun na nga, guys. Ang pinagkakaiba sa high season, low season, siyempre, kung marami ka namang budget, i-grab mo na yung high season kasi makita mo lahat Siyempre, sayang yung effort mo, yung pamasahe mo. Sa akin lang ha, kasi sa experience ko kasi, yung maulan yun, tapos siyempre yung daan, bumpy road, lucky road. Ang road din, ang mga daan na doon, challenge kasi mga daan dito, guys, kasi bugbugin yung heart mo, bumping, bumper to bumper, ganyan, kasi nga, ganyan, 6, 7, 6, parang dinadaan ko na lang sa laro every time nga, kami sa mga lubak-lubak ba kasi nga baka hindi na makaangat yung sakyan namin. Nirent lang pa lang namin yun, baka makasira kami. Mabutas ba yung tangke niya, hindi na kami makabalik. Na sino namang mag-rescue sa amin doon? Alam mo guys, sa in the jungle, kayo lang mag-ikot-ikot doon kapag low season. Konti lang no, mag-ganon lang yung mga sasakyan doon. Yun. Tapos ang lalayo sila, parang nandun sa kabilang bundok sila, parang sa kabilang bundok. Magkita lang kami dyan guys kapag madetect namin nga, bakit naka-steady sila doon? Ibig sabihin doon yung mga big 5 animals.
So, tumpak yun. Mag-ano ka, sight and hearing ba? Magaling ka magkiramdam kapag may nakita ito. Banat ka! Yan. So, yan guys, makikita mo naman yun na big animals doon. So, yun na nga ang mga tips ko doon no, sa mga high season. Kung ikaw na may mataas ang budget mo, i-grab mo na yan. Alam mo kung bakit. Once in a lifetime lang yan, pumunta ka ng Kenya. Tapos, titipirin mo pa yun. Para para pumunta ka, para hindi mo naman makita lahat. I-carry mo na yun. Huwag mo nang isipin yung pera. Pera makikita lang yun eh. Nagsalita. Hindi naman. Nagsalita kasi wala namang inambag. Okay, cut muna. Pahinga, kain mo tayo. Merinda mo tayo, guys. Naparami yung sabi ko, kwento. Sige ha, mamaya babalikan ko kayo. So, ito na nga, guys. Kapag ready na yung mga mindset nyo na mag-safari, choice nyo pa rin naman yun. Meron kasing, sa akin lang, sa experience ko lang, sa edad kong 57, no? 57 naman. 57 naman. So, ang pinili lang namin ay 2 safari lang. It's up to you kung damihan mo, kung marami ka naman pera at marami kang time. Wala akong pakialam, buhay niyan. Pero sa akin lang, yung nangyari lang sa buhay ko. Yung sa una kasi, yung first namin na park na Amboseli Park, ang more on elephant kasi doon. Makikita mo talaga na maliit, malaki, yan, nanay, tatay, pamilya, yun ang makikita mo. Halos doon makita. May mga giraffe din naman, pero hindi talaga din na lahat-lahat, no, na makita mo. Katulad ng sinabi ko kanina, ayaw ko nang ulitin pa, baka magsawa kayo sinasabi ko. Ngayon, ang pinakamaganda naman doon sa Amboseli, kung gusto mo lang din naman libangin ang sarili mo at kaya naman sa nilib mong oras, sige, mag-roaming around. Wala naman silang pakialam sa buhay mo eh. Maganda ngayon, marami kang mapuntahan, marami kang experience. So marami kang energy, marami ka rin yung sarili mo ba, ma-exercise din doon sa tulad ng sinabi ko. May kalayuan talaga. So spend kang how many hours sa sasakyan? Nag-DIY pa lang naman kami, no? So, sa DIY pa naman, guys, kailangan matalino ka sa mapa. Na, kung hindi ka matalino magbasa sa mapa, baka nabalik ka na sa Istanbul. Hindi ka makabalik ng Pilipinas. Kung ako lang ang tanongin nyo, ay sinabi ko na talaga sa'yo na mahina talaga ako sa mapa. Kaya, hindi naman yan ang yung planeta na basta. Mahirap na magsabi, guys, basta wala akong alam pagdating sa mapa. Baka iligaw na lang ako sa mundo, hindi na ako makita. So, kailangan magaling ka dyan kapag DIY. Kapag naman nga, hindi ka magaling mag-read ng map, ayaw na patuga-tuga, kumuha ka ng tourist guide. To make the story short. Tapos, guys, doon sa Amboseli, no, maganda din yung hotel na napuntahan namin. Approved din siya sa akin. Mada Hotel, guys. Kung gusto nyo pumunta doon, okay din ang mga tao, okay din ang pagkain, yung hotel nila, goods kayo. So, sa pangalawa naman park na pinili namin, Masai Mara. Click kayo ang Masai Mara, guys, kasi ang hindi mo nakikita sa Amboseli, makikita mo sa Masai Mara, ganun. Lalong-lalo na kung high season, ewan ko, mapapawaw ka na lang talaga. Siguro, masasabi mo na, sumama na lang kaya ako sa mga grupo ng hayop. Pag lang sa grupo ng tao na, pag ang tao naman, hindi mo naman alam mo na, joke. Mas gustuhin mo pang sumama sa hayop na walang pakialam, no? Pero magandang intention sa buhay, hindi kanya kakagatin. Kapag doon ka sa tao na ng negatibo laging nahanap sa buhay niya sa'yo, tapos kakagating ka pa talikod. Ganun. Joke lang, guys. Yun lang ba mga experience ko ba na masasabi ko sa inyo. Sa Masai Mara kasi, guys, okay pa ba kayo? Okay pa ba kayo? Nandiyan pa ba kayo? O nakanganga lang kayo? Sa Masai Mara, guys, marami kang activity na magagawa tulad ng hot air balloon. Kwento ko ng mga experience sa inyo sa hot air balloon, guys, no? Kasi, siyempre, nakasakay naman tayo ng mga aeroplano, pero close kasi yun, guys. Hindi yung wings mo ba, hindi ganyan. Hindi matuyo yung mga wings mo ba. Sa hot air balloon, guys, no? Namanol talaga ako. Kasi, panoorin mo na lang ang vlog ko, guys, no? Kasi nga, ang sasabihin ko sa lahat,
Wala. Baka hindi mo na ako panoorin. So, ganun guys. Pag pumunta kayo, mag-hot air balloon din ka para kumplito naman ang package nyo. Kasi, alam mo, kakaibang experience din talaga. Maganda din yung ma-experience nyo para malalaman nyo. Kasi kung sasabihin ko, alam nyo na. Maganda yung on the spot, malaman mo. Para may challenge din. At saka may halong kaba. Merenda mo na ako guys ha. Mamaya ko na ipagpatuloy kasi mukhang nagutom naman ang palo. Babalikan ko kayo guys, promise. Okay, next tips guys. May mga nagtatanong kung kumuha ba kami ng guide. Ganito lang yan guys. Depende lang yan sa budget mo, sa discard mo sa buhay. Kasi kung ako ang tanongin mo, DIY lang kami. Ang DIY kasi guys, sariling sikap mo yun kung paano mo mahanap ang The Big Five. Kung marunong ka ba magbasa ng map, kung marunong ka ba magtingin sa mga signage nila. Kasi hollow block lang yun doon ba, mga hollow block mo signage, liko-liko kang ganun. Kasi kung hindi ka rin marunong talaga magbasa ng map, tulad ng sinabi ko, maligaw ka talaga. So, kung ako ang tatanungin nyo, kuha na lang kayo ng guide. Depende kung mayroon naman kayong budget. Kasi kapag may guide kasi na local guys, no, tumbok ka doon. So, may masatisfy ka kaagad kasi nandiyan na ngayon yung The Big Five, madiretso kapag dala. Kasi kung hindi mo naman alam talaga kung DIY lang, siyempre hanap-hanapin nyo rin yun kung saan sulok yun sila nakatira. Kasi nga, sa mga damuhan, mga kakahuyan, saan kang bundok, ditong bundok, napadpad kami sa kabilang bundok, kabila, tapos nagpanagpo kami sa kabila. Ganun guys, ang DIY. Pero kung kumuha ka ng guide, wala, sitting pretty ka lang, tumbok agad. Yun ang pinagkaiba dyan guys, sa kumuha ka ng mag-guide talaga. Para hindi ka na mapagod kung may edad ka na. Kasi, ang malayo pa naman ng ang sa ngayon kasi guys, no, ang sabi sa akin doon ng lokal, ang mga hayop ngayon, lumalayo sila ng mulayo doon sa kabundukan kasi yung mga ant, nangangain kasi nila, kinakain nila yung mga mga hayop, lalo may hayop, may mga sugat-sugat na doon talaga yung mga langaw. So, nai-istorbo ba sila? Kung meron nga lang yung kamay, baka pinagkakain na yung langaw. Gusto ko nga tulungan, kaso nga lang, baka harbatin din ako pag bumaba ako. Number 1 guys, ang sinabi sa akin niya, kasi DIY nga lang kami, sinabi niya, wala kayong guide. Alam niya bang rules? Sabi naman niya, mga smart body ko mga kasama. Yes, we know the rules. What's the rules? Alam na natin. Yan, unang-una. Ang tinandaan ko lang, huwag kang bumaba sa sasakyan. Kasi pag bumaba ka, mga live, alam mo na mga wild animals, guys, no? Hindi mo alam na bibilis pa naman na tumakbo. Tapos, pag naharbat ka, oh my God, kulang na yung parts of the body mo, pagbalik mo kapag hindi ka mag-ingat sa mga rules nila. Kasi napakabilis nila, makinig ka din. Kasi may nangyari na kasi doon, kaya nila sinasabi yon yung mga rules na yon. At saka, pangalawa yung, huwag mong pakainin yung mga hayop, mabigay-bigay ka ng pagkain. Kasi nga, kakabigay mo, pak, tapos inatak ka na sa likod, di nangyari ka. O nga, mapagbigay ka nga, pero nawalan ka naman ng isang balikat, isang paa, nasayang yung mapagbigay. No, kailangan, kung magawa mo yun, siguraduhin mo, nga, kumpleto ka, pagbalik. Di ba, pinagbawal nga yun Pero nga, hindi mo maiwasan nga, na tao lang tayo, no, na, bakit hindi naman natin, hindi mo natin maubos, yung parang magbigay. Pero hindi talaga guys na bawal talaga kasi once mabigyan mo yan, mayari ka talaga guys. So kung ano mga rules na yun, mag-follow ka na lang talaga. Ganun. Huwag mo na lang anuhin yung puso mo, maawa ka ba na No. Tapos, guys, mapunta naman tayo sa Masai Mara people o sa kanilang mga village, no? Kung akong tanongin nyo, kung may time pa kayo, lumabas kayo sa inyong comfort zone. Kasi para makita nyo rin kung anong mga taong sila, no? Kung ano ang kabuhayan nila. Para ano mo rin ba na, nandoon ka rin lang, bakit hindi mo naman puntahan, no? Para makita mo rin yung kalagayan nila ba sa buhay. Para sa akin, isama mo na yun sa itinerary mo kasi nga, napaka-unique din kaya nila tingnan. So, sa mga na-experience ko sa kanila guys, no, yung
ang kanilang sayaw, no? Napakaganda din. Oh, ganun guys. Tapos yung may ano yun, may ibig sabihin yun na kapag mababaw yung talon mo at saka kung mataas yung talon mo, siyempre mataas din yung marating mo. Ayun, may opinion lang guys. Yes, ha? Kasi pataasan ng talon yun eh. Kasi parang napakaganda sa kanila yun pag nataas yung talon mo. Ibig sabihin, maabot mo yung mga pangarap. Joke lang. Yung bahay nila ba, guys, yung village nila. Sa atin kasi, no, kahit papaano pag ang mga taong nakatira sa village, medyo may kayong medyo okay kalagayan mo. Tapos, ngayon, nung sinikot na nila kami sa village, kuwasa man yung mga village nila na mga kadamuhan man to. Tapos, saan ba banda? Nasa harap ko na pala. Yung palang bahay na ang atip putik, tapos lahat, mga putik man yun, ang atip. Tapos, sa ilalim, meron daw yung yung mga kinakain ng mga baka, ganon. Tapos, nilagyan pa ng balat ng cow para daw pag umulan, hindi yun siya tutulo. Tapos pinaka-cute pa guys ang bintana. Ganun lang. Kasi lamig ang lamok doon, di ba? So ngayon pumasok kami doon sa loob. Kawawa talaga guys. Nawa talaga ako sa kanila ba. Kasi nga, parang ang hirap. So para sa akin, wala akong karapatan na mag-complain bilang tao. Kasi kung tayo medyo mahirap tayo sa atin, hindi natin alam na mas may mahirap pa pala sa atin, no? So wala ka ng karapatan talaga maglikramo. Ang sayo na lang magpasalamat. Ako lang yun, para sa akin lang yun. Sobra-sobra talaga ang pasalamat ko sa Panginoon kasi hindi lang mas may mahirap pa talaga na dapat nito kung ako nga lang nanalo ng loto, guys. Tinulungan ko na lahat yung mga mahirap eh. So ayoko makita ng kawawa ba. So yun bang mga na-experience ko doon sa mga tao doon. Parang natatats baga yung puso ko, guys. Pero sinabi ko na lang ng Lord na, Lord, pag one time binigyan mo akong pagkakataon na mabigyan ng blessing na biglaan ba, no? Hindi naman pwede, bawal din kasi maghangad ka ng sobrang mataas, baka magalit sa si Lord. Ang sa akin na lang, manalangin na lang tayo na sana yung sila na umangat-angat din sa buhay na hindi din sila na gaano maghihirap din, no? Kasi para sa akin, guys. Next, usapang presyo naman tayo, guys. So, dito tayo magkakatalo. Siyempre, pag number, pag-usapan, blurred ako kapag wala akong salamin. Limitan ko ng salamin kasi yun eh, usapang presyo yun eh. So, ganyan yun, guys. Kapag kita ko ng number, pag nakasalamin ako, di ba? Hindi. Sa kasi, guys, sa presyo, sa ambusili, sa adult, $100. Oo. Kapag sa naman guys, kapag mga bata pa, $45. Dollars ang pinag-usapan yan, guys. Kapag pumunta ka naman sa Masai Mara, yun, magkakatalo tayo doon kasi yung adult doon, $100. Tapos, pag bata naman, below it. Yan, maganda kasi libre. So, yan ang pinagkakaiba, guys, sa presyuhan sa Ambosili at saka sa Masai Mara. Yan ang na-experience ko, ha. Pero, guys, month ng yun, ha, low season, baka sabihin mo na naman, nang buburit-burit ako. Tulad ng sinabi ko, iba ang presyo sa high at saka sa low. Yan. Kasi pag high, iba din ang presyo doon, mapapataas ka. So, yan ang difference. Yan. Pero okay naman ka sa budget ko. Grab mo na yun kung saan ka masaya. So, yun ang kwento ko sa inyo, guys. Usapang highlights naman ito, guys. Sa Kenya, ang pinaka-highlights ko, syempre yung pangarap mo na makita mo yung mga iba't ibang klaseng hayop, di ba? Kasi yun naman talaga ang pinunta mo dito eh. Kasi sa tao, nakita mo na lahat, iba't ibang klaseng tao. Di siyempre, mag-iba ka naman ng landas. Di naman tayo sa mga animals. Yun. Tapos, ang pinaka-pangalawang highlights ko yung namin, sa hot air balloon, yung pagtugpa ba, kung sa Bisaya pa, landing. Yeah, kung sa English pa, joke. Sa landing kasi sa hot air balloon, guys, talagang mapapawaw ka. Pero,
saka ko na lang sabihin yun. Secret lang muna yun. Or panoolin mo na lang yung vlog ko. Para naman na makatulong ka rin sa akin. Diba? Tulungan mo rin ako para tulungan din kita. Unggoy, marami kasing unggoy ako nakita ng guys. Kaya nadadala ko lang yung ano ko ba, yung mga, kung ano pinagagawa ng unggoy. So, ang pinaka-low lights ko naman guys, huwag ka na mag-expect sa wifi, no? Kasi siyempre, natural, nasa jungle, in the jungle. Huwag ka na maghanap na may wifi ka na 101%. Matik talaga yan guys. At ang pinakamasamang palad pa sa sobrang paligo ko sa mga elepante guys, nasa yung cellphone ko. Yan ang pinaka-low lights sa buhay ko. Kasi 1 month ako lang cellphone. Doon yan guys, balo guys. Para lang akong unggoy na sige pangutkot sa ulo. Ala, kamot dito, kamot. Kasi yung mga ibang unggoy kasama ko, nagsiselfone, ganyan. Sarap-sarap buhay nila. Tapos ako nakatingala. Kalahin mo. Ganun, pero tiis naman nila ako. Another tips guys, kasi medyo gumagana na yung utak ko. Minsan kasi yung utak ko guys, baka kasi ano, ka na mag-i-stack. Bakit kaya? No? Siguro, ganun na siguro pag 57 ka na. So, ang mga isa sa mga tips ko sa inyo guys, pag pumunta kayo sa mga camp, no, yung hotel, piliin nyo yung kompleto na rin na breakfast, lunch, dinner, kasi malayo kasi mga market doon guys. Pagkatapos, mahirapan ka lang talaga. So, kung gusto mong sumaya ang iyong buhay, piliin mo ang hotel na kompleto na lahat at para wala ka nang hanapin pa. Sulit.com. Kain, tulog, gala. Ganun lang gagawin mo guys. Wala nang iba pa. So yun ang masasabi ko sa'yo. Kasi kung pupunta ko pa sa mga, mayroon naman mga market din na, pero yung mga masila sa mga tami, alam mo na, katulad ako, masilang na joke. Masila na unggoy. Ako naman guys, kahit ano, pero may mga tao kasi nga, mga masila, no? So, piliin nyo yung saan kayo komportable, ha? Hotel, may kompletong almusal, tanghalian, hapunan. Additional tips ko pa pala ito guys, nalimutan kasi nag-stuck yung utak ko. Kapag ang kinuha mo pala na hotel sa loob lang ng camps, magbabayad ka pala ng conservation fee, no? Kala ko kasi wala nang babayaran doon. So, yun ang ano doon, yun ang kaibahan kung kumuha ka naman ng hotel sa labas lang. Kasi pagpasok mo pa lang ng camp, saka ka na magbabayad ng entrance. Pero pag sa loob na ng camp na hotel ang kukunin mo, yun nga may babayaran ka. Back to my channel, Ate Bix Vlog, ang inyong lingkod. Meron pang nakalimutan na sasabihin sa inyo guys, pahabol na ito. Huwag niyong kalimutan magbili ng mosquito spray. Yan, para hindi kayo makain ng mga lamok, no? Kasi ang lamok pa naman dito medyo may kalakihan. Sakit tumusok, parang injection, joke. At isa pa, skincare, yung ano ba, yung sunblock, ganun. Kasi maganda na rin yun naman yung may sunblock, no? Para hindi ka gaano matabla ng init. Napaka-importante din yun, guys. At saka, ano pa ba? Cash. Oo. Para naman, kung card lang kasi, guys, hindi ka makabili-bili ng ano ba, yung mga anik-anik nila, mga bisit-bisit, hikaw, para naman makatulong din tayo sa kanila, no? Kasi siyempre, yun lang din mga hanap buhay nila ba? Kasi kung card kasi, alam mo naman, nasa jungle tayo. Saan isa-swipe dun sa mga kahoy? Kung card dalhin mo, kahit marami kang card, wala namang doon na kahoy siguro na akasya. Kung may doon, may swipean doon. Yun pa naman pinakamagandang kahoy doon, guys. So, yun nga masasabihin ko sa inyo, no? Importante talaga may cash ka na Kenya money, no? Kasi nga, para naman makatulong din ka din sa kanila na makabili-bili ng mga produkto nila. So, kung kayo ay huli pa sa balita, don't forget to like, share, and subscribe. Ang inyong lingkod. Ate Bix Vlog. Happy lang. Ganun lang. Diba?